Kinben Book 6, Chapter 53. Naipasok nga ni Marlon ang bonus shot at isang mabilis na 3-0 nga ang nangyari para sa team nila. Si Ricky nga ang sumambot sa inbound at sa pagharap niya ay napaseryoso na lang siya nang nasa tapat na niya sina Maki at Baron. Isang double team defense kaagad ang ibinigay nila kay Mendez na agad namang ikinatakbo ni Larry para sa bola. Hindi ka mananalo sa amin, Ricky. Sabay na wika nga sa sarili ni na Baron at Maki. Sina Dre at Carlo nga ay napahinto sa ginagawa nila dahil parang mas maganda raw yatang manood. Akin na ang bola. Bulalas naman ni Larry at si Ricky naman ay bumigla ng atras at ang bolang kanyang pinapatalbog ay bigla niyang ibinato sa pagitan ni na Baron at Maki. Sabay namang napaatras ang dalawa niyang defender at makikita nga ang paglingon agad ng mga ito sa bola. Kaso kasunod noon ay ang paglampas bigla sa kanila ni Mendez. Dumaan ito sa pagitan nilang dalawa at si Maki nga ay hindi basta nagpatalo rito. Si Baron naman ay hindi na nakaabot sa dalawa. Kasabay nga rin noon ay ang pagkuha ng palad ni Mendez sa bola. Pagkatapos nga noon ay ang kanyang paghinto na naging dahilan upang si Romero ay mapalampas. Ito ang mahirap kapag masyadong mabilis ang kalaban. Ang mga unnecessary stops ang talagang mahirap masabayan. Sabi pa nga ni Maki sa kanyang sarili at nang babalik na siya ay napaseryoso na lang siya ng ang bola ay biglang ibinato ni Mendez. Napaseryoso nga rin si Coach Isaiah nang si Shaquille ang sumambot noon na makikitang nasa likuran si Magbuo. Si Marlon naman ay napangiti at makikita nga ang paglayo rito ni na Marky at Baron. Sige, sugod. Mahinang wika naman ni Marlon at nang patalbugin na nga ni Hernandez ang bola ay bigla na lang itong humakbang pakaliwa at umabante paharap sa basket. Hindi yan ganyang kadali. Bulalas naman ni Marlon na mabilis na iniatras ang paa at nang tatalo na si Hernandez ay mabilis niyang napalo ang bola mula sa kamay nito. Masyadong visible ang hawak mo sa bola. Bulalas pa nga ni Magbuo at si Shaquille naman ay napatras nang marinig iyon. Ang bola nga ay lumabas sa guhit at sa team Mendez pa rin ito. Ako na mag-i-inbound. Sabi naman ni Tristan at kasabay nga noon ay ang sabay na pagtakbo ni na Mover at Ricky na naging dahilan upang sina Maki at Martin ay mapahabol. Mabilis namang kumilo si Larry at sa pagdaan ni Mendez ay siya namang pagbibigay niya ng screen para kay Maki. Si Baron tuloy ang humabol kay Ricky kaso bumigla ito ng hinto na sinundan din ng isang biglaang pag-abante at dito na nga napaseryoso si Cimeron dahil ang bilis nito. Hindi niya raw ito basta mahuli ngayon. Si Tristan naman na ibinato rito ang bola at sa pagdating ni Mendez sa baseline ay bigla na lang siyang dumiretso na naging dahilan upang sina Marky at Marlon ay mapaharang sa kanya para sa isang trap. Itinaas nga rin nila ang kanilang mga kamay at kasunod noon ay ang pagbato ni Mendez sa bola sa sahig. Sinambot nga ito ni Shaquille at dito naman makikita ang pagngiti ni Marlon dahil alam niyang ito ang mangyayari. Subukan mo. Bulalas pa nga ni Mendez at dito na nga tumalon si Shaquille na hawak ng dalawang kamay ang bola. Si Coach Isaiah nga ay marahang napatingin ng mabuti. Makikita nga na idadunk ni Hernandez ang bola kaso sinupalpal siya ni Magbuo na pinagmasdan pa siya sa mata na tila ba isang kaaway. Kumabog nga muli ang dibdib ni Shaquille dahil doon at nakaramdam siya ng hiya dahil sa pagkakamali niya mula sa pasa ng kanyang kuya Ricky. Sa pagbagsak ng bola ay bigla namang dumating si Larry Dizon na makikita sa mga mata ang kumpiyansa. Siya nga ang nakasapo sa bola at sa paglampas niya mula sa dalawang big man ay dito na nga siya tumalo ng mataas at dito na nga rin napasabay sili upang siya ipigilan. Asa ka pa. Bulalas nga ni Lynn na makikitang umangat din ang palad sa tapat ng bola. Kaso napaseryoso ang mga naroon nang ibaba ni Larry Dizon ng hawak doon at imbis na dunk ay ginawa niyang isang reverse layup na makikitang ang bola nga ay tumama pa sa board at pagkatapos ay pumasok sa loob ng basket. Walang hiya, pumasok pa nga. Nasambit na nga lang ni Baron at sa paglapag ni Larry Dizon ay makikita nga ang marahang pagyuko nito habang pasimpleng sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang invisible na suklay. Ang pogi move series niya, ang dunk
to reverse layup move. Kaso, magse-celebrate pa lang siya ay bigla namang lumampas sa kanya ang bolang ibinato ni Marlon magbuo. Isang mabilis na inbounding ang ginawa nila at si Ricky nga ay itinodo ang pagtakbo kaso na-delay siya dahil kay Baron Cimarron. Dito na nga napangiti si Maki sa pagsambot niya sa bola. Kasunod din noon ay ang paglampas sa kanya ni Flores at nang subukan itong agawin ng bola ay biglang pinatalbog ni Maki ito sa kanyang likuran. Kasabay ng paglipat noon sa kaliwang kamay niya ay ang pagsabay rin ng kanyang katawan. Si Mover naman ay napaharap at napaatras. Ngunit napaseryoso na lang siya nang lampasan siya ni Maki gamit ang behind the back crossover nito. Hindi mo na ako kaya, Mover Flores. Sabi pa nga ni Maki at sa paglampas niya ay doon na rin niya ginawa ang isang libreng layup. Sa pagpasok nga noon sa basket ay napakuyong pa si Maki sa kanyang paglapag. Humarap siya sa side ng kalaban at agad na tumuro. Depensa agad para sa ulam. Sigaw niya at napasigaw pa si Baron ng oo. Napasimpleng napatingin kay Ricky at pati kay Larry. Kasunod nga noon ay makikita ang pagpwesto ng 5 sa palibot ng painted area na talagang wala nang balak pang papasukin ang kanilang mga kalaban. Pagsambot naman ni Ricky sa bola ay agad siyang napatingin kay Shaquille. Kailangan mong pagdaanan iyan. Mabait pa nga iyang si Kuya Marlon. Paano na lang kung ibang center iyan? Sabi na nga lang niya sa sarili at pagdating niya sa side nila ay agad siyang napatingin sa nasa harapan niyang si Maki Romero. Humingi naman ng screen si Ricky kay Shaquille na kinaseryoso ni Marlon. Si Maki naman ay lumapit din sa kanya at dito nga ay makikita ang isang double team defense laban kay Mendez. Pinabayaan nila si Shaquille kung kaya isang mataas na pasa ang kanyang ginawa na muling ikinaseryoso ng bata nilang sentro. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakapuntos. Sigaw pa nga ni Ricky at nang marinig ito ni Marky ay bigla siyang kumilos upang protektahan ng basket. Sinubukan na naman nga ni Shaquille na umiscore kaso nasupalpal na naman nga siya. Napasigaw pa nga si Marky nang gawin iyon at kagaya kanina lumitaw na naman si Dison at sa pagtalo niya ay siya naman pagsabay ni Baron Cimarron dito. Hindi ka na makakaulit babalo. Mulalas nga ni Baron at si Larry naman ay muling iniiwas ang bola mula rito. Kaso, nang isang reverse layup na naman ang kanyang papakawalan, ay may isa pa ngang kalaban ang biglang lumitaw at sinupalpal ito. Ano? Mulalas nga ni Larry at nagawang paluin ni Suarez ang bola at sa paglapag nga nila ay makikita naman ang pag-abante nito at pag-control sa possession. Tinawanan nga ni Baron si Larry at kasunod noon ay ang pagtakbo nito. Si Mendez naman ay napatingin sa kanyang Kuya Maki na kumaripas agad ng takbo sa side ng mga ito. Kaso, imbis na humabol ay umabante siya papunta kay Suarez na agad namang ibinato ang bola sa side nila. Si Mover Flores naman ay buong lakas na tumalon at sinira ang pasang iyon. Agad nga rin niyang ipinasa iyon kay Mendez. Sina Maki at Baron naman na nakatakbo na kaagad sa side nila ay nabigla sa interception na ginawa ni Flores. Kasunod nga noon ay ang pagbawi ni Mendez sa possession at sa paglapit sa kanya ni Magbuho at Lee ay dito naman biglang lumampas sa kanila ang bola. Isang extra pass ang ginawa ni Ricky na muli na namang napunta kay Shaquille. Si Magbuo naman ay napangiti dahil sa nangyari at inaasahan na rin naman niya uli ito. Kaya nang tumalon si Shaquille para pumuntos ay muli na naman itong nasupalpal na ikinaseryoso ni Ricky. Ang tindi na nga talaga ng depensa ni Kuya Marlon. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili at sa pagbagsak ng bola sa sahig ay siya naman paglitaw ni Agoncillo na ikinahanda rin agad ni Lee. Asa ka pa Tristan, sabi pa nga ni Lee at napaseryoso siya nang bumigla ng iwas si Agoncillo nang hawakan na nito ang bola. Kasunod nga noon ay ang kanyang pagtalon palapit sa basket ng mataas. Sa pagbulusok niya sa ere ay makikita naman si Marky na sumabay rito. Pinakawalan nga ni Tristan ng bola kaso nagmintis iyon dahil sa pagsira ni Lee sa kanyang pagbitaw. Tumama nga ang bola sa dulo ng ring at sa pagbalik nito ay makikita naman si Marlon Magbuo na tumalon kaagad para i-secure ang rebound. Sa pagdakot nga niya roon sa ere
ay maririnig din ang malakas na tunog noon. Isang solidong rebound nga iyon at sa paglapag niya ay napaseryoso na lang siya dahil si Mendez ay nasa tapat na niya. Ipapasa na nga niya sana kagad ang bola. Kaso, ang bilis ng response ni Mendez na nabawi agad ito. Sa pag-atras nga rin ito ay makikita naman ang paglampas ni Maki na humarap agad kay Ricky para ito ay harangan. Ngunit biglang bumaba ang katawan ni Mendez at kasunod noon ay ang pag-dribble niya sa bola. Sa pagpunta noon sa kaliwa niyang kamay ay siya rin pagsabay ng kanyang katawan. Sa paglipat naman ito sa kanyang kanang kamay ay siya rin pagpunta niya sa direksyong iyon. Maging si Romero nga ay napahanda dahil alam niyang gagawa si Mendez ng crossover. Sa pagbalik nga ng bola sa kanan ni Mendez ay doon na nga siya kumaliwa dahil sinabayan siya ni Maki sa kanyang malikot na paggalaw. Isang crossover ang ginawa ni Ricky at sa paglampas niya sa kanyang kuya Maki ay makikita nga ang pagngiti nito. Bigla namang gumalaw ang isang paa ni Maki at sa paghabol niya ay nagulat siya nang bumigla ng balik si Mendez. Isang step back ang kanyang ginawa at sa pagtalo niya ay makikita nga rin ang kamuntikan ng pagkaupo ni Romero sa sahig ng court. Masyadong mabilis si Ricky. Sambit nga ni Maki dahil hindi niya naabutan ito sa pagkakataong iyon. Inalala nga niya kung kailan ba siya huling nakasabay sa bilis ng isang ito at parang napakatagal na raw noon. Pinakawalan nga ni Mendez ang bola at sa pag-arko noon ay napaseryoso na lang din ang iba dahil tumama iyon sa board at bumalik pa loob. Dito na nga makikita si Larry Dizon na ang taas kaagad ng talon. Sinabayan naman ito ni Baron kaso sa pagngiti ni Dizon ay siya rin pagdakot niya sa bolang nasa ere at pagkatapos ay buong lakas niyang dinakdakan si Cimarron na sumabay sa kanya. Sina Carlo nga at Trey ay napangangan ng marahan nang makita ang ginawa ni Dizon kay Cimarron. Maging si Coach Isaiah nga ay hindi maiwasang matuwa sa play na iyon ni Ricky at Larry. Sabay pa rin niyang lumapag sa ilalim ng basket sina Baron at Larry na nagkatinginan pa ng mata sa mata. Ang hina mong bumantay, 4 points na ako. Pasaring pa nga ni Larry kay Baron na kunwari ay walang naririnig. Yabang mo babalo ah. Bulalas naman ni Baron na mukhang hindi basta magpapatalo rito. Marahan pa ngang napangiti si Maki nang makita iyon at nang dumikit sa kanya si Ricky ay bigla siyang tumakas mula rito. Kasunod din ito ay ang pagtakbo ni Baron upang dumikit sa kanya. Napaseryoso na lang si Ricky nang dumikit na siya sa kanyang kuya Baron. Isang screen ito at makikita nga ang mabilis sa pagbato ni Magbuo ng bola. At sa pagbulusok nito ay makikita nga si Maki na kumaripas agad ng takbo. Ako na sa isang ito. Bulalas nga ni Larry Dizon na lumampas kina Ricky at Baron. Kasunod nga rin noon ay ang mabilis ting pagtakbo ni Martin na hinabol agad ni Mover. Pagbaba nga ng bola ay makikita ang pagseryoso ni Maki dahil tumalo na si Dizon. Ang taas talaga ng talo ng taong ito pero mahinang sabi nga ni Romero at sa paghinto niya ay agad niyang pinalo ang bola na nahawakan ni Dizon. Dumiretso nga ayon kay Martin Suarez at sa paghawak nito roon ay siya ring pagbato niya nito kaagad papunta sa likuran ni Larry Dizon. Isa nga rin palang magaling na passer si Martin. Muntikan ko na itong makalimutan. Nasambit na nga lang ni Dre Sanchez at ang bola nga ay hawak na ngayon ni Maki Romero na mabilis na tumakbo papunta sa basket. Sa paglapit nga ni Maki ay napaseryoso na lang siya nang mula sa tabi niya ay narito na ang manlalarong inaasahan niya. Sina Larry nga at Martin ay napaseryoso na lang sa pagsulpot ni Mendez. Ang bilis niya. Nasabi na nga lang ni Coach Isaiah at makikita naman ang pag-iwas ni Maki sa bola. Si Ricky naman ay mabilis na itinaas ang kanyang mga kamay para sa depensa. Sinira nga niya ang momentum ni Maki Romero at sa paghinto nilang dalawa ay makikita na nga lang ang paggalaw ng isang paa ng manlalarong may hawak sa bola. Gaano ka na nga ba kagaling, Ricky? Sambit pa nga ni Maki at isang turnaround jumper ang kanyang ginawa. Napaseryoso na nga lang muli siya nang hindi sumabay si Ricky bagkus ay in-intercept nito ang kanyang extra pass na papunta sana sa paparating na si Baron.
Paanong nabasa mo? Bulalas nga ni Maki at sa pagtama ng bola sa kamay ni Ricky ay dahan-dahan itong napangiti. Si Baro naman ay mabilis na humarang dito, kaso sa paglapit niya ay biglang bumaba ang katawan ni Mendez. Kasunod nga noon ay ang biglang pag-abante rin ito pauna ng mabilis. Tumalon nga si Mendez at doon na nga ay binato ng kanyang kanang kamay ang bola ng malakas. Isang long pass iyon at napaseryoso na lang si Marky nang dumahan ito sa tabi niya na tila ba may malakas na pwersa. Kasunod din noon ay ang paglampas nito kay Marlon Magbuo na sa paglingon sa likuran niya ay umalingaw-ngaw na lang ang pagsambot ni Shaquille Hernandez sa bola. Dito na nga tumalon si Shaquille at buong lakas na idinakdak ang bola sa basket dahil wala siyang kabantay-bantay. Paglapag nga nito ay bigla na lang siyang nakaramdam ng tuwa at kasabay nito ay ang paglingon niya sa kanyang kuya Ricky na nakataas ang kamay habang nakangiti ng seryoso. Ang pasang iyon napakasolid. Nasambit na nga lang ni Carlo at si Dre nga ay napalunok na lang dahil sa play na iyon. Hindi dahil sa dunk ni Hernandez, kundi dahil sa steal, sa crossover at sa pasa ni Ricky Mendez. Habang tumatagal, palayo na ng palayo ang isang ito. Nasambit na naman ni Maki na napakuyom na lang nang mapatingin kay Ricky Mendez ng mga oras na iyon. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.